Magandang gabi po. Magpahinga na kayo ng komportable, ipikit ang inyong mga mata at hayaan natin ang ating isip na maglakbay sa kalawakan. Ngayon, lilipad tayo ng malayo, papunta mismo sa puso ng konstelasyong Orion. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa mga malayong tuldok ng liwanag na iyan ay hindi lang tahimik na umiiral, kundi nagmamasid at nakikipag-ugnayan pa. Ito ay kuwento hindi tungkol sa mga malayong planeta, kundi tungkol sa mismong bituin na nagsimulang kumilos sa paraang hindi inaasahan. Ito ang kwento ng isang anomalya na nagbigay ng matinding palaisipan sa mga siyentipiko at nagtulak sa kanila na tanungin ang pinakamahalagang katanungan. Nag-iisa lang ba tayo sa buong kalawakan? Maghanda kayong pakinggan ang misteryong nagaganap ngayon mismo, daan-daang light years ang layo mula sa atin. Ito ang Sleep Lecture tungkol sa anomalya sa konstelasyong Orion. Bago tayo tuluyang sumisid sa mismong anomalya, hayaan ninyong ihanda muna natin ang ating imahinaryong teleskopyo. Ang konstelasyong Orion o tinatawag na mga ngaso, the Hunter, ay pamilyar sa lahat dahil sa tatlong maningning na bituin nito na nakahanay. Para sa mga astronomo, ito ay parang higanting nursery sa kalawakan, isang lugar kung saan ipinapanganak ang mga bagong bituin mula sa mga ulap ng gas at alikabok. Pinag-aaralan ito ng mga siyentipiko sa pamamagitan ng pagsusuri sa liwanag. Ang spectrum nito ay naghahayag ng komposisyong kemikal at ang mga pagbabago sa liwanag ay nagpapahiwatig naman ng mga proseso sa loob ng bituin o ng mga planeta na umiikot sa paligid nito. Ang lahat ng penomenang ito ay napag-aralan na at sumusunod sa mahihigpit na batas ng pisika. Gumawa na ang mga astronomo ng detalyadong mga katalog na naglalarawan sa pag-uugali ng milyon-milyong bituin. Ngunit sa loob ng maayos at nauunawa ang sistema ng kaalamang ito, biglang may lumitaw na isang bagay na hindi tumutugma sa alinman sa mga kasalukuyang modelo. Ang ating kwento ay nagsisimula sa mismong paglabag na ito sa lahat ng patakaran. Nagsimula ang lahat isang tahimik na gabi sa isang obserbatoryo, mataas na nakapwesto sa kabundukan. Isang astronomo na tatawagin nating Dr. Arthur Vance ay nagsasagawa ng karaniwang pag-scan sa kalawakan upang maghanap ng mga exoplanet. Sinusuri ng mga computer algorithm ang liwanag ng libu-libong bituin at isa sa mga ito, isang ordinaryong yellow dwarf, ay patuloy na nagdudulot ng alarma. Ang paghina ng liwanag nito ay magulo, chaotic, malalim, at hindi regular, non-periodic. Sa simula, inakala nilang may problema lang sa kagamitan. Ngunit gabing-gabi at teleskopyo sa teleskopyo, kinumpirma ng iba't ibang obserbatoryo sa buong mundo. May kakaiba at hindi maipaliwanag na nangyayari sa bituin na binigyan ng designasyong TSO 27721. Tiningnan ng mga siyentipiko ang lahat ng posibleng natural na paliwanag. Isang hindi pa nakikilalang uri ng variable star, isang kuyog ng kometa tulad sa bituin ni Tabi o pagbangga ng mga planeta. Ngunit walang anumang modelo ang makapagpaliwanag sa kanilang nakikita. Ang bituin ay kumilos na para bang may isang tao o isang bagay na sadyang kinokontrol ang liwanag nito. Pinaglalaruan ito na parang light switch. Imposible ito. Ngunit habang tinatanggihan ang mas maraming natural na hinuha, lalong lumalakas ang pakiramdam na ang mga mananaliksik ay nakaharap sa isang bagay na lampas sa hangganan ng kilalang pisika. Matapos ang 2 taon ng walang saysay na paghahanap ng kasagutan, isang grupo ng mga batang radio astronomer ang naglatag ng isang mapangahas
na eksperimento. Tigilan na ang pagiging pasibo. Subukan nating galawin ito. Ang plano ay magpadala ng isang malakas na radio pulse sa bituin at bantayan ang magiging tugon nito. Isa itong kilos ng pagkadismaya. Ngunit pagkatapos ng matitinding debate, sa wakas ay nabigyan sila ng permiso. Ang dambuhalang radio telescope ay nagpadala ng isang maikling signal sa direksyon ng TSO 2701 na binubuo ng isang serye ng prime numbers. At dito na nangyari ang hindi sukat akalain. Halos kasabay ng pagdating ng signal, biglang tumigil ang magulong pagkutitap ng bituin. Pagkatapos noon, nagsimula itong kumislap bilang tugon sa isang perpekto at matematikal na eksaktong pagitan. Ibinabalik nito ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng mga prime numbers. 2, 3, 5, 7, 11. Hindi na ito matatawag na isang simpleng pagkakataon. Ito ay isang direkta at makabuluhang sagot sa wika ng matematika. Ang universal na wika ng talino. Nang gabing iyon, nayanig ang pundasyon ng siyensya. Ito na ang first contact. Ang sangkatauhan ay hindi na nag-iisa sa San Sinukob. Ang balita ng pakikipag-ugnayan ay nagdulot ng matinding kaligayahan at pangamba sa buong mundo. Samantala, nagpatuloy ang palitan ng impormasyon sa bituin na tinatawag na ngayong ang nagmamasid, the observer. Sinimulan nitong magpadala ng impormasyon gamit ang binary code. Una, ipinakita nito ang mga pundasyon ng geometry at chemistry at pagkatapos ay ang mismong imahe ng molekula ng DNA. Malinaw na ipinapakita ng nagmamasid na alam niya ang pangunahing kodigo ng ating buhay. Bilang tugon, ipinadala naman ng sangkatauhan ang sarili nitong masalimuot na mensahe, kabilang ang siyentipikong datos at musika ni Beethoven. Halos walang pagitan, dumating ang sagot ng nagmamasid, binabasag ang limitasyon ng speed of light at nagpapakita ng hindi maisip na antas ng teknolohiya. Ang mensahe ay mga larawan ng daigdig mula sa kalawakan na may hindi kapanipaniwalang detalye. Ang mga piramide, ang Great Wall ng China. At kasunod nito ay mga eksena mula sa ating kasaysayan. Mga digmaan, matitinding labanan, at ang huling babala, ang nuclear mushroom cloud sa Hiroshima. Ang mensahe ay malinaw at malupit. Alam namin ang lahat tungkol sa inyo. Alam namin ang inyong agresibong kalikasan. Mag-ingat kayo. Pagkatapos nito, tumahimik ang nagmamasid. Iniwan ang sangkatauhan na may mabigat na pagkaunawa. Matagal na pala tayong seryosong minamanmanan at hindi ito nagustuhan ng nagmamasid. Tumagal ng ilang dekada ang pananahimik ng tagamasid. Sa loob ng panahong iyon, nagsimulang magbago ang sangkatauhan matapos lampasan ang matinding pagkabigla. Ang nag-iisang banta o masakma, ang pandaigdigang pagsubok ang siyang nagpabuklod sa mga tao. Nagsimula ang bagong yugto ng pangkalahatang pagtutulungan, pagbawas sa armas, at pagresolba sa mga problemang pangkapaligiran. At ngayon, nang tuluyan ng mag-iba ang mundo, sa huling pagkakataon ay nakipag-ugnayan ng tagamasid. Gamit ang gravitational waves, ipinarating niya sa sangkatauhan ang pinakamahalaga niyang regalo at ang kanyang huling babala. Ito ang mga blueprint ng teknolohiyang may kakayahang lumikha ng mga butas, wormholes, sa space-time para sa agarang paglalakbay sa pagitan ng mga bituin. Ang mensaheng kasabay ng mga blueprint ay maikli lamang. Ito ay kasangkapan, hindi sandata. Nasa inyo ang desisyon. Pagkatapos nito, ang bituin na TSO 2700 at isa ay biglang namatay.
Naglaho na lang ito sa kalangitan. Umalis ang tagamasid, iniwan tayo ng teknolohiyang makakagawa sa ating maging mga Diyos o makakawasak sa atin. Ang sangkatauhan ngayon ay nasa pinakamahalaga at pinakadelikadong sangandaan sa buong kasaysayan nito. Lumipas ang daan-daang taon matapos dumaan sa matitinding pagtatalo at halos magsimula ng isa pang digmaan dahil sa pag-aagawan ng teknolohiya, natagpuan din ng sangkatauhan ang daan patungo sa karunungan. Narating natin ang mga bituin, ngunit hindi bilang mananakop, kundi bilang maingat na mga mananaliksik. At sa isa sa mga sinaunang aklatan ng kalawakan, natuklasan ang lihim sa likod ng misteryo ng tagapagmasid. Lumabas na wala palang anumang nakatataas na lahi o mga hukom sa universo. Ngunit mayroon lamang isang batas, ang batas ng panahon. Ang sibilisasyong umabot sa isang tiyak na antas ay nagkakaroon ng kakayahang magpadala ng impormasyon pabalik sa sarili nitong nakaraan. Ang senyales mula sa Orion ay hindi galing sa mga dayuhan. Ito ay isang echo, isang babala na ipinadala ng sangkatauhan mismo mula sa malayong hinaharap upang tulungan ang mga ninuno nitong hindi maligaw at makagawa ng tamang desisyon. Sumara ang bilog. Ang pinakamalaking pagtuklas sa kalawakan ay hindi pala ang ibang sibilisasyon, kundi tayo mismo, ang sarili nating karunungan na nag-abot ng tulong sa atin sa kabila ng kalaliman ng panahon. Ito ang pinakamahalagang aral. Ang lahat ng sagot na hinahanap natin sa mga bituin ay, sa katunayan, nakatago sa loob mismo natin. Dito na nagtatapos ang ating paglalakbay patungo sa konstelasyon ng Orion. Bagamat katang-isip lamang ang kwentong ito, tinatalakay naman ito ang mga pinakamahalaga at tunay na katanungan sa buhay. Ano ba ang ibig sabihin ng maging matalino at ano ang pananagutan natin habang nakaharap sa walang hanggan? Ang misteryo ng TSO 2701 ay isang metapora ng ating sariling kamalayan. Palagi tayong nakakakuha ng mga sinyales mula sa loob, ang boses ng ating konsensya, intuwisyon at rason. At palagi tayong nasa sitwasyon kung saan kailangan nating pumili. Ang kwento ng nagmamasid ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang bagay. Ang pinakaimportanteng koneksyon na kailangang buuin ay ang koneksyon sa pinakamahusay na bersyon ng ating sarili. Salamat sa pagtitiyaga ninyong makasama ako sa paglalakbay na ito. Sana makatulong ang kwentong ito para makamit ninyo ang kapayapaan. Kung nagustuhan ninyo, mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon, ito ang pambihirang katanungan ko sa inyo. Sa tingin ninyo, ano kaya ang piniling gawin ng sangkatauhan matapos nilang matanggap ang kaloob mula sa mga nagmamasid? Ibahagi ang inyong sagot sa comments. Magandang gabi at matulog kayo ng mahimbing.